Itaas po ang ating mga kamay, may mahal, tapi magkasang manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. O dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa oras na ito, mahal na Panginoon, sa pangunat dalangin ng iyong huling propeta sa lahat ng mga bansa sa huling kapanahunan. Hallelujah, ang aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, sa aking pagdadala ng iyong mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawa ang bawat isa na narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo na kaligtasan. Sa ganang akin kung magagawa at siyang dakilang pangalan aking sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pag-alinlangan lumayas sa aming kalagitnaan in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. At ipupalakpakan ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor Linesia Almeida. At ako din po ay bumabati sa lahat po ng the whole family of our beloved pastor. Sa inyo lahat, minamahal, makapatiran dito sa Kawayan, to our beloved viewers, magandang gabi na sa lahat. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Buksan po natin pong mga Biblia, minamahal, dito po sa Isaiah Kapitulo 60, versikulo 22. Isaiah chapter 60, verse 22. Dito po sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 60, ang talata po ay 22. Sabi dito, ang munti ay magiging 1,000 at ang maliliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papapangyarihin kong madali sa kapanahunan. Amen. Everybody say praise the Lord. So sabi po dito, minamahal, sa ating pong nabasa, a little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. So, ang kaharian ng mga mahal na Panginoon, minamahal, nag-start po ito ng ilang tao lang, minamahal. No? Nung kapanahunan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tapos, hanggang ito ay lumago, at hindi lang sa Jerusalem, kumalat sa buong Israel, abot na sa Roma, sa Galacia, at sa iba pang dako na naabot sa kapanahunan, minamahal, ng mga apostol. Amen. Ganon din ang kanyang iglesia sa huling araw, no? So ito po'y nag-start ng ilang tao lang, minamahal, no? Pero ngayon tayo po ay halos lahat na bansa ng buong mundo mayroon na pong Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kahit sa Muslim areas, sa Muslim countries, sa Middle East, no?
Kahit sa Africa, minamahal, marami na po mga Africans na nabaptize sa ating po mga gawain sa Middle East. At sila po ay talagang willing na magkaroon din po sila ng gawain sa kanilang lugar. No? Sabi nga ng aking beloved ko preacher, minamahal, ay may planong krusadahan ng Uganda. So, yan ay, kung hindi ako nagkamali, sa Central Africa yan. So, uhaw na uhaw sila sa salita ng mahal na Panginoon. Talagang napapanood nila ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kahit sa India, minamahal, mga Christian sa India, talagang sila ay na-amaze sa mga nangyayari sa gawain ito. Signs, wonders, and miracles. So, sabi nga dito, a little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. So, pwede rin ito, minamahal, na tumutukoy sa isang bansa na kahit isang maliit na bansa. Sabi nga, a small one, a strong nation. Pag ang bansa na yan ay nandyan ang mahal na Panginoon, talagang siya ang pinakadakilang bansa o pinakamatatag na bansa sa buong mundo. Amen. Sabi nga ng mahal na Panginoon, yung glory na ibinigay niya sa Israel ay bibigay niya sa ibang bansa. Sabi ng mga Hudyo na karinig, God forbid. Kasi pag ibigay sa ibang bansa, hindi na Israel ang apple eye ng mahal na Panginoon, minamahal. Hindi na Israel ang special sa mata ng mahal na Panginoon. At ito siguro ang dahilan kung bakit ang propeta sa huling kapanahunan ay hindi sa Israel nanggagaling kundi sa Pilipinas. Amen. At yan po ay confirmed. Mga Christians in different nations through the Apostolic World Christian Fellowship, sila po minamahal na naniniwala, apostolic, baptized in the name of Jesus Christ. Na ang ating mahal na pastor ay propeta sa huling kapanahunan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So napakapalad natin. Sa huling araw pala, hindi mga Amerikano, hindi mga Hudyo, hindi mga Australiano o anumang lahi minamahal ang ginagamit na mahal na Panginoon sa ating kapanahunan, kundi tayong mga Filipino. So, kasi ang mga Filipino, minamahal, parang kung ikumpara mo, parang halos katulad din sa karanasan ng mga Israelites. Ang mga Israelites dati, puro lang mga servants yan eh. No? Mga katulong. Ilang years sila sa Egypt bilang katulong. So ang mga Pilipino sa ating kapanahonan, minamahal, nung umpisa yung umpisa na tayo ay nag-abroad, katulong po yung unang pinasukan. Amen. Hanggang ngayon, hindi na katulong. Nagpapadala na po tayo ng mga engineers, mga doctors, nurses, mga scientists, at ito yung pinaka-importante, mga missionaries, mga preachers galing sa Pilipinas. Request ng iba't ibang mga churches sa ibang bansa na mapadalhan sila ng mga manggagawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. O, di ba? O. So, nag-umpisa lang yan sa maliit. Sabi nga dito, a little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it
in His time. Kung mayroon po tayong pananampalataya, kasing laki ng botil ng mustasa, ay wala pong imposible sa mahal na Panginoon. Marcos 3, mabasa po natin yan, minamahal, sa 4 ng Marcos 31 and 32. Atin pong basahin. Marcos Kapitulo 4, 31 hanggang 32. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kapitulo 4, talatay 1 hanggang 32. 1 at 32. Ang sabi po dito, ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa na pagkahasik sa lupa, bagamat siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nasa lupa, gayon may pagkatanim ay tumataas at lumalaki ng higit kaysa lahat ng mga gulay at nagsasanga ng malalabay. Ano pat ang mga ibon sa langit ay nangasisilong sa kanyang lilim. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. It is like a grain of mustard seed, which when it is sown in the earth is less than all the seeds that be in the earth. But when it is sown, it groweth up and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches, so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it. O, tingnan mo, yung example na mahal na Panginoon, a mustard seed. Kung nakakita kayo ng mustard seed, minamahal, ang liit-liit, parang kuwan lang to, parang alikabok, no? Liit talaga. Sa pitsay na family yun, pag tumubo, talagang malaki siya compared sa ibang pitsay. Pero yung herbs kasi yung sinabi dito, ibig sabihin may mga branches siya, parang kahoy siya ang tinutukoy dito. So nakakita na rin ako ng seed nito, minamahal, yung mustard tree o herbs, minamahal. Ang laki niya ay kasing laki ng butil ng kamatis. Yun lang. Yung kung alam mo yung seed ng kamatis, ganun siya kalaki. Pero sabi nga dito, pag siya'y tumubo, sisilong yung mga ibon. No? So, malaki siya. Pero ikumpara mo sa seed o butil ng abukado, ang layo. Amen. Kamatis lang kasi laki niya, tapos yung abukado, ang laki. Pero hindi naman sinisilungan yung abukado ng mga ibon, di ba? Mga laking ibon. Oh, so, ganun dapat ang panampalataya ng mga anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Imagine pag yan ay nahulog sa lupa, maraming mga hindrances bago yan tutubo. Meron siya mga kompetensya, malalaking kahoy. Pero siya ay nagsusumikap na tumubo. Pag makalabas na siya, siya na yung pinakamalaki sa lahat. Amen. So, ganoon din ang ating paglilingkod sa Malapinon, minumahal. Nandyan yung mga pagsubok. Nandyan yung mga hindrances. Pero sabi nga ng Bible, kung ikaw ay mayroong panampalataya kasi laki ng butil ng mustasa, walang imposible sa iyo. But this kind goeth not out but by prayer and fasting. So yan po yung ginagawa ng mga unang mga Kristiyano. They fast and pray. Habang sila ay nagkukursada, hindi po sila nakipagdebate, minamahal. Ang ginagawa lang po nila ay fasting and prayer. Hindi po sila naghanap ng karunungan o katalinuhan. Katulad ng mga iskriba at parisiyot. Sila po ay talagang tinitrigger nila ang mga apostol na debatihin.
Saan galing yung kanilang kaalaman? Pero ang mga alagad ng Diyos minimal, wala po silang panahon sa debate. They fast and pray. Sila po ay nag-ayuno, sila po ay nagpupuri sa mahal na Panginoon, at ang Diyos ay nagdaragdag ng mga nililigtas niya araw-araw. Di ba? Sa Acts chapter 2, verse 47, basahin nga natin ang Bible. Acts chapter 2, verse 47. Dito po sa mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 2, ang talata ay 47. 7. Sabi dito, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Araw-araw nagliligtas ang mahal na Panginoon sa kanyang iglesia. Tapos, pag mabanggit po yung iglesia, mayroong iba dyan, ay kami yan! Talagang ang galing nilang umangkin, no? Kala kasi nila yung iglesia, yung building or relihiyon. Nung kapanahonan ng mga apostol, wala pa naman silang tinayo na building eh. Ibig sabihin ba, nung kapanahonan ng mga apostol, unang Krisyano, walang iglesia. Wala man silang tinayong building. Wala man silang tinayong mga arena. Wala silang tinayong mga malalaking mga templo. Pero, talagang lumawak sila. Ang buong iglesia ay talagang kumalat. Hindi lang sa Jerusalem, abot na sa ibang bansa sa Europa. Amen. So ano ba talaga ang iglesia? No? Yan po minimal ay pinagdidebatihan, no? Sabi ng mga kasama natin dati, dahil diyan tayo galing eh. At yan din ang panindigan natin. Kami talaga ang original, the Holy Catholic Apostolic Church. Holy Catholic Apostolic Church of Rome. Di ba? Kasi may Roman Catholic yan eh. Holy Catholic Apostolic Church of Rome. So, sino pang lalaban dun? Holy Catholic Apostolic Church. Pero sila nga ba minamahal? Sila nga ba yung tinutukoy ng Bible? Holy nga ba sila? Apostolic nga ba sila? Kasi pag sinabing holy, wala ka ng bisyo, hindi ka na babaero, hindi ka na sugarol, hindi ka drug addict. Kumbaga, ang produce, yung nasa loob ng iglesia na yan, ay mga taong binago ng mahal na Panginoon. Amen. Pag sinabing apostolic, ibig sabihin, ang katuruan ay hango sa katuruan ng mga apostol. So, paano ba ang mga apostol nagbautismo? Nagbabautismo ba sila ng sanggol? Hindi. Ang binabautismuhan nila ay malalaking tao na. Sa anong paraan? Through immersion. Yan ang ibig sabihin ng baptize, from the Greek word baptizo. Ang ibig sabihin sa English, to immerse. Sa Tagalog pa, ilubog. Amen. Ilubog. Ibig sabihin, maraming tubig, ilubog ka. Kasi simbolo ng pagkamatayan, no? Paglibing ang bautismo. Simbolo ng paglibing. Pagbangon mo sa tubig, simbolo ng pagkabuhay muli. So, panibagong buhay. Born again. Amen. No? Hindi ka na yung dating pagkatao. Everybody say, praise the Lord. So the Church of Jesus Christ is the body of called out believers, those who have been baptized into Christ by water and Spirit. So dalawa yan. Yung born again ay ipanganak ka sa tubig at sa
Espiritu. Pag hindi ka pa ipananganak sa Espiritu, hindi pa kumpleto yung pagka-born again mo. Dahil sinabi ng Bible, you must be born again. Born of water and of the Spirit. Kailangan tanggapin mo ang bautismo in the name of Jesus Christ para mapatawad at mahugasan ng iyong kasalanan at matanggap mo rin ang bautismo sa Espiritu Santo. Amen. Yun ang kuminsan nakakalimutan. Or hindi na binigyan ng importansya. O pinagdududahan ng iba. Ay, ayaw ko mabaptize ng Holy Spirit. Ayaw ko yung manginginig-nginig. Ano yun? Ayaw ko yung manginginig. Ayaw ko nga ganyan. Ayaw ko yung kumbaga, yung baptism sa Holy Spirit na siyang pinaka-importante para mabuo yung pagka-born again ng isang mananampalataya, sa iba, hindi na nila binigyan ng importansya. Basta sila ay nabaptize. Kasi ang bautismo, hindi po yan pwedeng sa pilitan. Sige, pabautismo ka na. Kasi hindi sila magkasal si Brother Danny pag hindi bautismo, Ganun, di ba? Pilitin yung babae o lalaki. Saan tayo magpakasal? Jesus Miracle Crusade. Pero hindi pa naman na yan sila magkasal pag hindi baptize. Bautismo ka na. Total, pagkatapos ng bautismo, wala nang problema. Kasal na tayo. O ganun ba yun? Ayun nangyari, walang blessing. Kasi once na ikaw ay magpabautismo, bago ka mabautismuhan, kailangan ikaw ay sumampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. O diba? Roma 10:17. So hindi basta-basta ang word of God. Kailangan ang mga ngaral ay mga ngaral ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kasi marami pong mga impostor. Marami pong mga nangangaral na hindi naman sila mga ngaral na Diyos. Kahit walang prueba, walang ebidensya na kasama nila malapino, tuloy-tuloy pa rin sila sa pangangaral. Parang ginawa nilang profession ang pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi ito profession, hindi ito katulad ng kumuha ka ng, nag-aral ka ng nursing, nag-aral ka ng engineering, hindi. Sabi nga ng Bible, I will give you pastors according to mine heart, sabi ng Malapinon. Siya mismo ang magpipili. Yung mga propeta, yung mga apostol, hindi naman yung mga matataas ang pinag-aralan. Diyos ang pumili doon. Ang ibig ba sabihin, nagkakamali ang Malapino sa mga pinili niya? Sa 12 disciples, mayroon bang iskriba at pariseo doon? Parang wala. Amen. Sabi ng mga Hudyo, mga unlearned, sila yung mga taong, kumbaga, hindi kilala, saan lang galing itong mga taong ito. Wala naman silang alam, hindi man sila nag-aaral sa kasulatan. Hindi katulad ng mga iskriba at mga pariseo. Ganon din sa kapanahunan ngayon, minamahal. Sa kapanahunan ngayon, sa revival, sa paghahanda ng mga anak ng Diyos, naiinggit po yung mga pare, naiinggit po yung mga obispo, mga kardinal, kahit ang papa sa Roma, dahil hindi po sila ang pinili ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Naiinggit po yung mga pastor, mga ministro ng iba't ibang sikta at denominasyon, mga missionaries ng iba't ibang nasyon, minamahal. Hindi sila ang pinili ng mahal na Panginoon. Talagang nandyan yung kanilang inggit. Nandyan yung kahit ano na lang kanilang sasabihin, pero nagtagumpay pa sila. Hindi. Nung pumasok ang ating mahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, ayun, parang matupad na yata yung kanilang nasa isip na babagsak ang Jesus Miracle Crusade. Sabi nga ni Commander Robot, ano bang kasalanan nyo? Mayroon nakipag-contact sa amin na hindi na daw kayo pababaing buhay. Mga religious groups, magbayad ng malaking halaga, huwag lang kayong makababang buhay. Ano bang
malaking kasalanan nyo. Ang Abu Sayyaf pa ang utusan para pugutan kami ng ulo lahat para mawasak lang Jesus Miracle Crusade. Pero hindi nila alam, kasama natin ang Panginoong Diyos. Amen? O pagbaba, kompleto, hindi totoo yung mga fake news, hindi totoo yung mga balita na may namatay. So anong sabi ng mga headlines? Kakampi natin ang Diyos. Kakampi ng mahal na pastor ang ating Panginoong Isus. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay na mahal. So ang church, the Church of Jesus Christ is the body of called out believers, those who have been baptized into Christ by water and spirit. The Bible describes the church as the body of Christ, the bride of Christ, and a spiritual temple in which the Spirit of Christ dwells. So yun yung iglesia. Yung mga iglesia nakikita nyo nakatatak, hindi yun totoong iglesia. Amen. Yung makikita nyo mga templo-templo dyan, tapos iglesia. Nakalagay, Church of God, Church of Christ. Hindi yan totoo. Katulad lang din ng rebulto yan. Kikita ka ng rebulto, St. Peter, St. Paul, St. Mary. Hindi yan totoong mga St. Peter, St. Paul. Rebulto yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Bakit? Yung nakalagay doon na rebulto, nakalagay St. Peter, paglapitan mo, kausapin mo, sasagot ba sa'yo yan? Hindi. Amen. Hindi totoo. Yung St. Peter, St. Paul, ang kanilang mga kaluluwa nasa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung nakita mo na Kristo na nakadipa sa cross, hindi ang totoong Kristo. Ang totoong Kristo, nandoon na nakaupo sa trono. Sa kalangitan. Yung demonyo talaga gustong itanim sa utak ng mga tao na, ayan, ang Diyos mo, walang nagawa, nakadipa. Luhod ka ng luhod from pintuan to altar. Wala namang nagagawa. So, sabi, wala ang Diyos. Tama ang sinabi ni Jose Maria Sison, walang Diyos. Tama ang sinabi ng mga NPA. Di ba? Maraming makukumberte na sabihin, walang Diyos. Pero subukan yung Jesus Miracle Crusade. Iiyak ka sa tuwa, may Diyos na totoo. Na dumidinig ng panalangin. Amen. So, hindi tayo ang nagsasabi na tayo ay nasa Diyos. Ang Diyos ang nagsasabi, tayo nga ay kanyang mga anak. With signs, wonders, and miracles. Everybody say, praise the Lord. Kailangan pa bang sabihin? Yan ang ginagawa ng mga debate. Kami ang totoo, kami ang totoo. Yung pala, hindi totoo. Yan ang clue na hindi totoo dahil palagi nilang sinasabi sila ang totoo. Ang mga apostol, ang Diyos ang nagpatotoo. Tinawag silang Christian sa Antioch, hindi naman sila nagpapatawag na Christian eh. Hindi naman sinabi ng mga apostol, ng mga unang Kristiyano, kami Christian. Ang mga tao doon sa Antioch, tinawag silang Christian. Pero hindi mga kapatiran yun. Mga unbelievers yun. Pag makakita sila, they are Christian. Doon nag-umpisa yung pagkatawag na Christian sa Antioch. Ang tumawag sa kanila, hindi po mga Christian ang tumawag. Nung pumasok ang pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, hindi namin sinabi, kami ang totoong Christian. Pero anong sabi ng mga Abu Sayyaf? Kayo ang totoong Christian. Everybody say, praise the Lord. Kayo ang totoong Christian. Kasi pag hindi kayo totoong Christian, hindi kayo papasok dito sa kampo namin. Dahil hindi na kayo makakalabas na buhay, pupugutan namin kayo ng ulo.
pero hindi namin kaya kayong pugutan ng ulo. Hindi namin kaya yung ginagawa nyo, katulad ng ginawa ng inyong mahal na pastor. Sabi ni Robot, ako 3 araw at gabi hindi kakain, patay na ako. Kaming mga Muslim, mayroon kaming fasting, pero sa araw lang, sa gabi kumakain kami. Pero kayo, nakita namin, imagine naman yung pinagsabay-sabay kaming pinag-ayunon ng 7 days, walang tubig, walang pagkain, araw at gabi, binantayan talaga kami. Buhay kami lahat. Oh. So, hindi naman namin sinabi, kami ang totoong Christian. Sila na ang mismo nagsabi, ngayon lang kami nakakita ng totoong Christian. Amen. So, tayo ang totoong Christian, ang nagpapatunay, hindi mga Christian. Ganon din ang mga apostoles. Sinabihan sila na mga Christian sila, ang nagpapatunay, hindi mga Christian. Kasi nakita nila sa bunga. Amen? By their fruits, ye shall know them. Sabi ng mahal na Panginoon. Nung nangaral ng mga apostoles, ang Diyos ang nagpapatunay na sila ay totoong mga ngaral. 16:20 ng Marcos, at ipong mabasa. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kapitulo 16, ang talata po ay 20. 20. Sabi dito, at nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Siya nawa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pinapatunayan ang mga salita sa pamagitan ng tandang kalakip. Amen. Hindi sa pamagitan ng galing na magdebate, hindi yun. Lahat ng mga naghamon ng debate, mga impostor yan, minamahal. Sila lang din. Wala sa katotohanan versus wala sa katotohanan. Yung mga nadi-deceive, yung mga naniwala sa kanila, sila lang din. Paghanapan mo ng pruweba, wala silang pruweba. Wala silang ebidensya. Mayroon pa nga kumakatok sa mga bahay, subukan mong magpatotoo. Hindi magtatagal yan, tatalikod yan. Kasi matakot yung isa na baka yung dala niya na baguhan makumberte sa'yo. Kasi yung mga kumakatok sa bahay, tigdadalawa yan, yung isa baguhan yan. Hindi yan puro mga matured, yung isa baguhan yan, akay niya yan, tapos sama-sama. Tapos pag magpatotoo ka, siyempre ang makuha ng atensyon doon sa patotoo, yung baguhan. So sabi, sige Brad, nagmamadali kami Brad, tatalikod na yan. Saksi daw sila, pero wala naman silang sinasaksihan. Ang totoong saksi, sabi ng Acts 1:8, pag matanggap mo yung kapangyarihan, yung Holy Spirit, maging saksi ka. Sa Jerusalem, sa Samaria, sa Judea, at sa buong mundo. So sa kapanahunan ng mga apostoles, hindi po nila naikot ang buong mundo. Amen. So sino ang mag-ikot sa buong mundo? Ang mga Kristiyano sa huling araw. So ang prediction ay buong mundo. So sabi dito, minamahal, the church is both local and universal. Hindi lang local, universal. So, ang church doon sa Jerusalem, yun yung tinatawag na local church. Nung kumalat na siya, labas sa Jerusalem, nakarating na sa ibang bansa, yun ang tinatawag na universal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.
may mga pastors doon sa Middle East, UPC pastors. Nag-reveal ang mahal na Panginoon sa kanila. Magkaisa na kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. So hinanap nila yung gawain doon sa Qatar, sa Doha. So na-meet ng ating pong kapatiran doon. May beloved co-preacher, beloved Brother Benji, yung pastor na yon. Ang malapit ng usap sa kanila, magkaisa na kayo doon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. O bago lang nila ni-recognize ang ating mahal na pastor. The only international man of God. Binigyan ng Hall of Fame na parangal. The only international man of God. Ibig sabihin, yung mga binibigyan nila ng parangal, mga local pastors, local missionaries. Pero ngayon lang sila nagbigay ng parangal sa isang international man of God. Amen. So ang mahal na pastor, hindi po siya man of God sa local church, but he is the man of God of the universal church. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, church mission on earth is to worship and glorify God. Yan ang una. Pangalawa, evangelize the world. Ayan, evangelize the world. Pangatlo, and develop the saints to maturity. So, sino po yung i-develop to maturity? Saints. Mga santo at mga santa. Ang tinutukoy po doon, hindi po yung mga ribulto na nasa dingding, nasa mga altar. The living believers, mga buhay na mananampalataya kay Kristo. Yun ang i-develop into maturity. Yan ang una na misyon ng iglesia sa mundo is to, una, worship and glorify God. Pangalawa, evangelize the world. Pangatlo, develop the saints to maturity. So, lahat na mga membro ng tunay na iglesia ay mga santo at mga santa. Amen. Sabihin nila, naniwala ba kayo ng mga santo at santa? Bakit hindi? Tayo nga naging santo at mga santa dahil sa salita ng Diyos na isinulat ng mga santo at mga santa noong unang panahon. Amen. Ano bang ibig sabihin ng santo at santa? Mga taong binanal ng Diyos. Dati bakla, dati tumboy. Mahirap baguhin yan. Amen. Dati drug addict, dati commander ng NPA, hold apple, killers. Ngayon, nagpupuri na sa mahal ng Panginoon. Amen. Paano naman yung maging santo at mga santa yung kinagisnan nating relihiyon na yung mga membro, yung mga leaders, mayroong commander ng NPA. May mga bakla. May mga membrong tomboy, mga lasinggero, babaero, sugarol. Paano maging santo yun? Paano maging totoong iglesia yun? Amen. Mayroon namang nagpakilalang iglesia, bago pumasok sa kanilang templo, ubusin mo na yung sigarilyo sa labas. Kasi bawal sa loob. Ganoon ba yun? Kasi ang paniwala nila, ang pagliligtas na sa loob. Paano kung babalik ang Malapinon, wala sila sa loob? Dahil hindi panahon ng panambahan nila. Maadatnan silang naglasing. Marapture ba sila doon? So, ang totoong iglesia, pagpasok mo sa loob ng bahay-sambahan, tuturuan ka kung paano mamuhay. Paglabas mo, doon ang application. Kung anong nalalaman mo at anong natutunan mo sa loob, yun yung gagawin mo paglabas mo. Pag ikaw ay makisalamuha na sa mga unbelievers. Amen. Nandyan na yung tuksohin ka.
O kung totoo tayong magkaibigan, isang shot lang sa'yo. Isang shot lang. Pag totoong barkada tayo, isang shot lang. Kami, bahala na, pa-chill-pitchill kami. Ikaw, isang baso lang. Ikaw naman, sige, respeto. Wala na. Naisahan ka na ng kaaway. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magbersikulo pa yan. Ito, sabi, uminom daw ng kunting alak. Bakit alak ba yan na katulad ng alak ngayon? Ang alak po nung kapanahonan ng mga Krisyano, ng unang Krisyano, ayun po yung grape juice na pinipiga nila yan. Pag umaga, ang tamis-tamis niyan. Pag hapon na, nakakalasing na yan kasi maasim-asim na. Kasi wala naman silang fermentation nun eh. Hindi naman na pinipreserve yan. So, nung nagmilagro ang malapi noon sa kasal sa Kana, hapon na yon, naubos na yung alak o punuin ng tubig ang lahat ng malalagyan, nalangin ng malapi noon. Tapos, pinamigay na yung nandoon sa lalagyan. Ang tamis sabi ng mga taong tamis. Bakit? Nagtaka sila, ang tamis hapon na? Dapat matamis sa umaga dahil kapipiga lang yun. Sa hapon talagang lasang suka na yan. Nakakalasing na. Malalasing na sila. Yun yung alak ng unang panahon. Hindi yung alak ngayon na pagsindihan mo, umaapoy. Everybody say, praise the Lord. Do not destroy your body because your body is the temple of God. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, at least naunawaan natin. Hindi po sa dami ng tao pagbasihan ang paglilingkod. Sabi nga dito, minamahal, a little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. Magugulat na lang sila. Kunti lang yung Jesus Miracle Crusade na yan. Ang liit ng bansa na pinanggalingan, Pilipinas. Pero yun pala ang gagamitin ng mahal na Pinoon para maging libo, para maging milyon, at yung nilulockdown nilang maliit na bansa ay magiging strong nation. Amen. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Napakapalad natin. So, itong 2023, bukas, mayroon kaming pupuntahan sa Angadanan. So, talagang ibang strategy na itong ating gagawin. Kasi dati pag magkrusada, maghanda, magmigay ng leaflets, lahat-lahat na yan. Gagasto ka. Pag wala kang panggasto, huwag muna. Kasi mahal. Pero ngayon, kapitan na mismo yung nag-invite. Open yung kanilang gymnasium. So, pupuntahan namin bukas sa Angadanan. Lugar po ng mga NPA ang mga lugar na yan. Mayroon pang invitation sa amin sa San Guillermo. Doon, nakuha yung napakaraming mga high-powered na mga armas, yung baryo na yon. Barangay San Mariano sa San Guillermo. Walang kuryente doon. Sabi ng kapatiran na nagtuturo doon, dami talagang NPA doon. Naggigera doon, minamahal. Pero they need us. Kailangan nila tayo. Ito na yung ating gagawin. Evangelized those who are not yet members of this church. Lalo na mga NPA na walang Diyos. Napakadaling mag-share sa mga believers na sa Bible. Pero pag ang sharean mo, katulad ng mga Abu Sayyaf, mga komunista, pag hindi ka totoong lingkod ng Diyos, huwag mo nang subukan. Hindi ka makakauwing buhay.
Pero kung totoong lingkod ka ng Diyos, ang Diyos ay kasama mo. Sabi ng Malapinon, huwag kang matakot. Huwag kang manlupaypay. Ako'y hahawak sa iyong kanang kamay. Sasamahan kita. Kasama natin, mahal na Pinoon, minamahal. Itaas ang ating mga kamay, awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Kailan kaya kasagutan sa langit inasa? Hallelujah! Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi ko nakamtan? Tulad ng bata, ako ay may ninanais. Sa buhay ko, ang nais sa akin, ang kakarinian. Di ko napapansin, ang Diyos pala sa akin may layunin. Hangarin ang Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ipanaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Sa ating kalagitnaan na presensya nating Diyos na buhay, minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, let's open our hearts to this Jesus. Receive and be filled the Spirit of the living God. Kung minsa'y maghintay, ang itutugon sa'yo. Kung ito'y layunin, hangarin ang Diyos ay sa kabutihan ko.
po sa ating mga baguhan, to our beloved viewers, na ngayon lang nakabukas sa kanilang pong sa panood sa gawain ito. Hindi po disgrasya ang pagpanood nyo. Ito po'y grasya na nagmumula sa mahal na Panginoon. Tinawag na po kayo ng mahal na Panginoon. Mayroon pong 4 na reglamento o requirements para makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Unang-una, pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo na siya ang Diyos Ama na nagkatawang tao para ilagtas ang kanyang bayan. Yan po ang kahulugan ng kanyang pangalan, Jesus. God became our Savior. Pangalawa, pagsisisi. Pagtalikod sa mga masasamang gawa, Acts chapter 3 verse 19. At sumampalataya sa Ebanghelyo para ang kasaganahan na nagmumula sa Diyos ay darating sa buhay mo. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Mahugasan at mapatawad ang lahat na yung nagawang kasalanan. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Para ikaw ay magkaroon ng kapangyarihan at ikaw ay magiging saksi sa mahal na Panginoon. At gamitin ka ng mahal na Panginoon sa paghayo at pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At mayroon ka ng kapangyarihan para labanan si Satanas. Di ba? Sabi ng Bible, submit yourself therefore to God and resist the devil, and the devil shall flee away from you. Sumunod kayo sa panalangin ito. Banggitin pinunta sa puso. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Malapin patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po'y tao sa pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sa kalangitan. Iligtas mo ako sa pagmamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat na tumanggap sa mahal Pinoon bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat buhay sa iligtas mo sila sa Panginoon mamahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen. Palapakan natin ang mahal na Panginoon, binamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, itaas po ang inyong kamay. Tayo po yung magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Isus. Minsan pa humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali, ano mga naisip, magawa na banggit namin mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banalapan, patawarin mga mahal na Panginoon sa oras to. Abutin mo ang pangailangan ng mahal Pinoon, sa lahat na may makaramdamang taglay, pagalingin mo. Sa lahat na may mga problem, lutasin mo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Supplyan mo sa lahat ng pangailangan yung mga Pinoon sa financial material. Aking sinasaway sa iyong dakilang pangalan in Jesus' name. Cast out, demonyo ng karamdaman. Hallelujah, demonyo ng sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts. Poverty, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Cast out in Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Through the living personal pastor. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay minamahal. Itaas po natin ang ating makamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At tayo po'y dumako na po minamahal sa ating pong announcement. Ating pong may co-preacher, Brother Benji. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Danny Corteros, sa pagdadala naman ng salta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa banggi itong mga minamahal, tayo po ipatuloy ng mga minamahal at tayo po idadako sa ating pagkuha ng ating special offering na kung saan ang ating mga kinukuha mga minamahal ay ginagamit po natin
Praise the Lord, dahil tayo po mga minamahal, hallelujah, ay gagamitin po natin sa ating mga pangangailangan, karagdagang pangangailangan, lalo na halos araw-araw na po mga minamahal. Hallelujah, ang ating gawain po mga minamahal. Hallelujah. So, sa oras ito, ating ilabas ang ating mga special offering at ating po ipanalangin sa ating panalangin po mga minamahal upang yan pipaspasan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. O po dakilang po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat banal mong pangalan, malapay sa pangdalangin na minamahal at ginagana na Pastor Willis Tad Almeida malapay noon. Maraming salamat po malapay sa lahat. Ng mga biyaya at pagpapala malapay noon na yung binuhos sa mga anak malapay na rin po yung mga anak malapay noon sa kanilang hallelujah. Sa kanilang hallelujah, malapay ang pagkakaloob ng kanilang mga special offering. Dalahin po namin. Basa-basan mo kanilang mga pagkakaloob, malapay na sa kanilang pagbibigay, malapay na ikaw ang patuloy, magbuhos sa kanilang masaganang biyaya at pagpapala. Patuloy pagpalain mga anak materially, financially, physically, most special spiritual blessings, O God. Ito aming sama dalangin in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Give to more to Jesus. Shattered dreams and wounded hearts and a broken joy. Give to more to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Give to more, give to more, give to more to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give to more, give to more, give to more to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po sa inyong mga pinagkaloob ang ating mahal na Panginoon sa siya magbuhos sa inyo ng inyong masaganang biyaya at pagpapala po mga minamahal. At sa oras ito, tayo po'y patuloy mga minamahal sa ating banal na gawain at tayo po'y dadako sa ating announcement mga minamahal. So sa araw po ng bukas, sa dako po ng angadanan mga minamahal, hindi pala to Bible study lang mga minamahal, kundi isa siyang barangay crusade dahil mismo yung kapitan mga minamahal ang nag-request mga minamahal. Hallelujah. So sa mga nais po kung meron po kayong mga sasakyan mga minamahal dahil ang dadalhin lang po namin yung GMC, ay yung Innova mga minamahal, ay pwede naman po kayong makisama mga minamahal sa Barangay Salay, Angadanan po mga minamahal sa lugar ng ating beloved sister Bernadette Matuliano mga minamahal. Alas 6 po yun ng gabi mga minamahal magsisimula. So kung nais nyo pong sumabay sa amin, maaga-aga kami umaalis dito mga minamahal. Kung alas 4 po mga minamahal, nandito na po kayo at hintayin nyo na lang po kayo malis mga minamahal. Hallelujah. Papunta po ng Angadanan. Palakpakan natin sa ating mahal na Panginoon at sa ating po mga minamahal na kapatiran mga minamahal. Hallelujah. Dahil yan po yung Barangay Crusade. Kung nais nyo pong mag-pledge mga minamahal para po sa pangpagawa ng mga leaflets mga minamahal. Dahil magpapagawa po tayo ng mga leaflets para po na ibibigay natin mga minamahal. Hallelujah. Ay welcome po kayo magkaloob at sa inyong pagkakaloob ang mahal na Panginoon na po ang magbuhos sa inyo ng masaganang biyaya at pagpapala at yung inyong pagkakaloob ay magagamit para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So, siya po mga minamahal ay ipagkaloob nyo lang po mga minamahal sa ating sisters information. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sa patuloy po tayo sa ating pagdalo mga minamahal. Tayo po may banal na gawain 3 times a week sa lugar nito. Every Wednesdays, Fridays, and Sundays. Wednesday, kanina nag-start tayo ng mga past 5 mga minamahal. Nagtatapos tayo ng gantong oras. And every Fridays, alas 7 hanggang alas 2 ng
madaling araw ng Sabado, and every Sundays, mga minamahal, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Purihin ang ating mahal na Panginoon, at sa oras ito, patuloy tayo sa ating banal na gawain, at kung wala na po tayong ibang announcement, tayo po tumayo na para po sa ating closing prayer. At aking binibigay pagkakataon sa manalangin sa ating closing prayer, ating beloved Brother Hill, Kanselier, para po sa ating panalangin pagtatapos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Benji Duria III. Mga minamahal, malaking tayo sa ating pagtatapos, mga Jesus. Dakilang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus. Narito kami, Malapesos. Maraming salamat po, Malapesos, sa matampay na banal na bagay. Nagawain namin na yung gabing ito, Malapesos. At yung nilanggesan, magmula MC, Joyful and Solemn Song, Malapesos. Sa buhay na patotoo naming na napakinggan na nagbibigay ng kalakasan sa aming pananampalataya at sa makalangit na awitin na ating beloved Pioneer Choir na nadrama namin ng matamis na presyensya natin pinakamamahal na Jesus at sa pagbibigay ay susi ng pagpapala. At higit sa lahat, Malapesos, ang banal na salita na dala na ating pinagparang mangaral na nagbibigay ng kalaman at pagtutuwid sa bawat isa sa atin, Malapesos. Malapesos, hinihiling ko, Malapesos, na ingatan ng bawat isa na maluwati kaming makarating sa bawat tahanan namin, Malapesos. At ibalik mo kami sa araw ng Biyernes sa aming mga overnight prayer upang ikaw'y papurihin at pasalamatan sa unang dalangin namin, beloved Pastor Willie Estrada Almeida, sa makarambalang pangalan natin pinakamamahal na Jesus.